Magandang araw mga Kanokma PH. Ito po ang inyong lingkod, si Doc Nilon Talan Magtibay mula B&J Distributors Progressive Poultry Supply, Kaagapay, sa Tagumpay. So mga kaibigan, mga kasabong, ng mga nakaraang episodes natin, tinalakay natin yung pagbibreeding, no? Pagkokolekta ng mga itlog. Ngayon, ano ba yung gagawin natin sa mga itlog na kinokolekta natin? Kasi mga Kanokma PH, iba't iba yung estilo natin. Merong ini-stay natin ng 7 araw, yung iba gumagamit ng refrigerator, ang iba gumagamit ng chiller. So, importante na may mga kagamitan tayo kasi ang pagmamanok po kasi sa panahon ngayon, lalo pa na ang bilis ng pagbabago ng weather condition o yung panahon natin, init, malamig, iinit. So, malaking factor po yun sa mga itlog ng mga manok natin, mga Kanokma. So, importante ho na malaman natin kung ilang araw i-store yung itlog ng mga manok natin bago natin tuluyang ilagay sa mga incubator natin patungo sa mga hatchery and then papisa natin. So, kami ho dito, noong mga unang mga panahon na ako po ay nagbe-breeding, siyempre, wag ho kayong mahihiya magtanong doon sa mga kakilala nyo, mga Kanokma PH, na mga nauna nag-breeding sa atin. Wala akong bayad ang pagtatanong. Kung hindi ho tayo magtatanong, hindi ho natin malalaman ng isang bagay, no, na hindi natin alam. So, magtanong po tayo doon sa mga tao na po pwedeng makatulong at masagot yung ating mga tanungan. Lalo na, noong mga una, iipon ho ako ng itlog. Kasi nga ho, konti ho yung mga inahin ko, nagsimula pa lang ako magmanok. So, 5 days, 7 days, nag-load na ho kami. Nung mga unang panahon, naabot pa ng 10 days kasi nga kakaunti ho yung inahin. But along the way ho, mga Kanokma PH, no, nag-iiba ho yung climate change na tinatawag natin. Yung dating iniipon naming itlog sa room temperature na 10 to 12 days, hindi na pwedeng gawin ngayon sa room temperature. It is because yung init ngayon ay kakaiba na 8-10 years ago. So, malaking pagbabago na. Nag-uusap nga kami ni Sir Manny Dilieba, Sir Art Lopez, niya, Doc, ibang-iba na talaga. Hindi na tayo po pwedeng magtagal sa room temperature. That is why nag-come up yung idea ni Sir Art na why not use chiller? Alam ko, marami na sa mga Kanokma natin na gumagamit ng chiller. But this time, not an ordinary chiller. Meron pong mga tinatawag nilang kinakalibrate yung temperatura ng chiller para dun sa mag-store ng tamang temperatura yung itlog natin na hindi mababago at mariretain natin yung fertility ng itlog. Yung 7 days naming storage ng itlog before, no, hindi na po pwede. Kaya nga ho, dati, ginagawa 10 days, ginawa namin, adjust namin ng 6 to 7 days and then load sa incubator. But kung kukunti ang inahin natin and we need to make them more or maghihintay tayo, kailangan natin ho, yung mga chiller na tinatawag natin. So kami, ito nga ho, this year, with Sir Art, Sir Jovian, and Sir Manny's help, no, yung mga kaibigan natin, Doc, mag-chiller ka na. Or maglagay ka, mag-store ka, or dabdagan mo yung inahin mo. That's the other option, magdugang ka or magdagdag ka ng inahin para maraming itlog, para at the shortest time, makaproduce ka ng itlog na gusto mo. But if you have yung konti lang number ng inahin mo, talagang kailangan natin mag-ipon. And we need to wait until dumating sa gusto mo, sa aim mo, 100, 200, 500, or even 1,000 itlog. So yun ho. So yun ho yung mga options natin. But ako, this year, every 7 days ho ang ginagawa namin dito sa farm. But this coming breeding season, mag-ano din po ako ng chiller with the help of Sir Art, Sir Jovian, and Sir Manny Dilieba, Sir Art Lopez, na magkakalibrate ako. Kasi kailangan ko ng magpapisa ng maramihan at hindi maraming batches sa bawat buwan. Kasi mga Kanokma PH dati, local and national born lang. This time, merong early bird, merong local, merong national, merong late born. And some of the areas here in Luzon, Visayas, and Mindanao, meron pang very early bird. So imagine, napakahaba na ho ng breeding season. Almost, kung lahat bibreedingan mo yan, hindi ka na makakapahinga. Nagkukolekta kami ng itlog, ilalagay sa chiller. May tamang temperature, 12 to 14 degree centigrade, no? And then yung iba, room temperature, 35, 37, 35, no? So kailangan yan. Humidity, eto kita nyo, hindi naman ganun ka-humid kasi nga malamig naman siya. So, chiller, ilang days? Gawin natin 14 days or 18 days.
bago mag-21, yung the last 3 days, huwag mo nang ilagay. Paglabas sa chiller, 2. Yung iba, direkta galing chiller, pasok sa setter, sa incubator. Pero sabi nga ni Sir Art, you can stay it diyan lang muna, let it dry, air dry. And then yung iba naman, kukuha ng cotton, huwag nyong kikis-kising ganon, so mas maganda yung damp lang, or yung iba nag-electric pan para mag-dry up yung itlog. Alin man doon sa mga pamamaraang yon, ang importante ho, malinis yung itlog. No? Lagi nating sinasabi, huwag na huwag kayong maglalagay ng maduming itlog dito sa tray papunta sa incubator nyo. Mga Kanokma PH, ang maduming itlog hindi tatagal yan. Why? Because yung itlog natin, ang shell ng itlog may pores yan. And once na may ipot yan or dumi, it can penetrate inside. And once na nakapasok yan, the embryo, yung magiging sisew, mamamatay na yan. And then tinatawag nila bulok, baog, or called na yan, table egg. So, very important. Sinasabi din natin, ang lahat ng chiller, yung iba, basta lang yung nilagay, wala kayo doon. Nilagay lang sa chiller yung itlog. And then paglabas, nandun ka na, nakita mo yung ibang itlog is smaller, around 35 grams. Dapat 45 to 55 grams yung bigat ng itlog. It is very important na maging uniform halos yung sukat ng itlog. Ay, Doc, sayang kasi yung 30 grams namin, 35 grams, itlog kasi yun ng mga winning line or mga pullets namin or yung mga imported namin. Yes, I know. Sayang. But along the way, habang pinapalaki nyo yan, makikita nyo, maliit pala yung sisew nung maliit na itlog and maliit din pala yung manok. Makikita nyo sa range nyo, uy, ba't may maliliit? Hindi uniform yung sizes. Yun yung maliliit na itlog. And to cut it short, bansot sila. So bansot, saan mo ilalaban ng bansot? So sayang, di ba? Wasting of time, wasting of money, but do it properly na kaagad. Importante po ito. Ito po, this is based on my experience and experiences of my mga good friends natin. Kaya nga huwag kayo mahihiya magtanong. Importante yung itlog, pag nilagay natin, lagi nasasabi, the pointed end is always sa baba and the blunt end sa ibabaw yan. Kasi ito may air cell yan, dyan humihinga yung embryo ng mga sisiw natin. Basically, yun ang ginagawa natin kapag nag-ano ng itlog. And ang paka-importante din, yung mga lugar na paglalagyan natin, i-disinfect natin yung area. Disinfection is always better, no? Than treating or maggamot tayo ng mga lugar natin. Yung viral site natin, we have viral site. It is a glutaraldehyde and ammonium compounds, which is pine scent. Mabango yung amoy, hindi siya masakit sa ilong. Therefore, hindi siya nakakasulasok sa respiratory system. Hindi siya nagkakaroon ng sakit or nagkakaroon ng respiratory problem yung manok natin. It is viral site. Okay? Pumapatay siya ng bacteria and other viruses na po pwedeng makadisgrasya ng mga manok natin. And so for now, mga kaibigan, mga kasabong, ito ho yung una nating pwedeng ibigay or i-share sa inyo na po pwede nating gawin habang tayo po ay kukuha ng itlog, ilang araw i-store yung itlog, ano yung mga dapat nating isalang-alang, yung sizes ng itlog, yung texture ng shell, no? Kailangan nating makita rin na maganda yung shell nila, matigas, no? Hindi corrugated, hindi irregular yung shape ng itlog ng mga manok natin. And always feed them, always pakainin natin ng maganda yung mga breeding materials natin. Use those feeds na talagang intended for breeding. If you have your own mixture, doon yung mga kanokma natin na talagang mayroong kani-kanila. And yung iba naman dito, of course, kung may mga guidance kayo ng mga tamang mga nutritionist, maganda ho yun. And of course, habang nagbe-breeding pa rin, don't forget to use yung stallion natin. It can really help para ma-maintain natin yung appetite ng manok, yung ganda ng pagkain ng manok, yung digestion nila, para na sa ganun tuloy-tuloy pa rin, hindi mawawala yung appetite, yung production ng itlog, hindi babagsak. Yung Vitacell natin, mga kaibigan, mga Kanokma PH, no? Vitacell is vitamin E and selenium. Okay? So mga kaibigan, mga Kanokma PH, isang magandang araw, mapagpalang araw sa inyo lahat. Muli po, mula dito sa Kanokma PH, ang inyong lingkod, si Doc Nilon Talan Magtibay, mula B&J Distributors, Progressive Poultry Supply, Kaagapay, sa Tagumpay.